UN report. Ang sama ng panahon sa bansa ay bahagi na ng buhay Pilipino. Maraming ulit nang naituturing na ang kalamidad o ang isang bagyong pumapasok sa Philippine Area. Kaakibat ng labis na pagbuhos ng ulan, ang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang malalakas na hangin naman ang pumipinsala sa infrastruktura. Ano-ano ang tumamang bagyo sa bansa ngayong 2012? At ano pa ang sa tinaguriang kalamidad? Narito ang report ni April Inario. Nagsimula ang bagyo ngayong taon noong May 31 sa may silangan ng Borongan, Eastern Samar na si Typhoon Ambo. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bagamat hindi ito naglandfall, nagtala ito ng 3 patay, 7 sugatan, 5 nawawala at 33 na i-rescue bago ito lumabas ng ating PAR noong June 5. Sinundan na ito ng 16 pambagyo, ang pinakamalakas na bagyong Pablo at ang pinakahuli na si bagyong Kita. Sa mga bagyong ito, 2 ang nagtagal sa loob ng ating area of responsibility. So yung pinakamatagal na nag-stay dito sa ating Philippine Area of Responsibility na bagyo ay itong Lawin tsaka si Nina. Parehas silang typhoon category at halos parehas din sila ng kanilang pinagmulan at kanilang tinahak dito pa rin sa East Philippine Sea at nagtagal nga ito ng halos 9 na araw. Si Typhoon Lawin ay pumasok ng ating PAR noong September 20 sa northeast ng Itbayat, Batanes at nanalasa sa silangang karagatan ng bansa hanggang sa lumabas ito matapos ng 9 na araw. Nagtala ito ng 3 nasawi habang wala namang nai-report na casualty sa 9 na araw rin pananalasa ni Typhoon Nina sa silangang karagatan ng bansa. Sa usapin naman ng mga bagyong tumama sa ating kalupaan, ito ang naturang bagyo na ituturing na most destructive tropical cyclones ngayon 2012. Top 3 natin na makukonsider natin na destructive tropical cyclone dito ngayong 2012. Ito yung bagyong Helen. Unang-una si bagyong Helen dahil nga itinawid tropical storm, although tropical storm to, tumawid dito ng kalupaan dito sa Northern Luzon. Pangalawa, itong si bagyong Ophel, no? Bali, galing tayo sa mas mababa no, in terms of damage. No? Itong Ophel naman is tinawid niya nga itong Surigao hanggang dito sa Visayas at nag-exit nga ito dito sa bandang Mindoro dahil nga naglandfall ito at maraming naapektuhang islands dito sa Visayas and Mindanao. Pinaka-destructive na nagkaroon niya ng maraming damage o naidulot na damage. Ito yung bagyong Pablo at yun nga, tinawid naman ito dito sa Mindanao, malaking bahagi nga ng Mindanao at nag-exit naman ito dito sa may Palawan. Dahil nga kinukonsidera bilang most destructive tropical cyclones ng taon ang mga nabanggit, narito ang mga datos na nakalap mula sa NDRRMC. Sa pagkalupaan ng Isabela nitong si Bagyong Helen, nagtala ito ng casualties na 10 patay at mahigit 100 milyong pisong cost of damages sa Regions 1 at 3. Si Bagyong Ophel ay naglandfall naman sa southwestern part ng Masbate at Sibuyan Island, kung saan 27 ang nasawi at umabot sa halagang 55 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa Regions 4 at 5. At itong huling bagyo ngang si Pablo ay tumama naman sa kalupaan ng Baganga, Davao Oriental. Hindi lumabas ng area of responsibility ng bansa ngunit nagpatuloy namang humina hanggang sa ito'y malusaw. Umabot na sa mahigit 1,000 katao ang naitalang patay at mahigit 500 pa ang nawawala ayon sa NDRRMC. Pumatak na rin sa mahigit 30 bilyong piso ang halaga ng mga pinsala sa infrastruktura, agrikultura at private properties ang dinulot ni Bagyong Pablo sa bansa. Narito naman ang mga naobserbahan ng pag-asa sa irregularidad sa kilos ng ating panahon. Very rare tayo nga magkaroon ng ganun, lalong-lalo na kapag ito ay umabot na doon sa
o yung lakas ni Typhoon na Pablo na halos umabot nga ng 185 kilometers per hour at napakababa ng kanyang track. At isa sa mga nakita natin na nag-contribute nga dun sa kanyang tracking is ito yung ano natin, yung mga reach of high pressure area. But that time is very dominant. Isa pa rin nakita natin is yung nagkaroon tayo ng El Nino, no? Near El Nino, no? At although hindi naman talaga full-fledged na El Nino dahil nga by latter nitong mga huling buwan niya ng 2012 is nag-neutralize yung ating Central Pacific nga. Below normal yung frequency ng ating bagyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Nerio. Gamit ang makabagong teknolohiya ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ay naglalayong mapababa ang pinsala sa buhay at ari-arian ng mga Pilipino kapag tinamaan ng sama ng panahon. Pinapaigting din ng proyekto ang dahan-daan na para sa anumang kalamidad. Ang Project NOAA ay inilunsad sa kalagitnaan ng taong ito. Narito ang report ni April Inario. Beses nang dumaranas ng trahedya ang mga Pilipino dulot ng malalakas na bagyo sa bansa. Isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan sa impormasyon at kahandaan sa oras na tumama ang kalamidad. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mula taong 2000 hanggang 2011, umabot sa 1.7 billion families ang naapektuhan nito. Pumalo rin sa halos 160 billion pesos ang pinsala sa ari-arian at kabuhayan. Dahil dito, gumawa ng hakbang ang pamahalaan upang maiwasan ang matinding pinsalang dala ng mga kalamidad. Pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang paglulunsad ng Department of Science and Technology ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards noong July 6 sa lungsod ng Marikina. Ayon kay Pangulong Aquino, ang Project NOAA ang magsisilbing arko ng mga Pilipino laban sa delubyo. Layunin nito maghatid ng tama at napapanahong impormasyon sa pamamagitan ng mga modernong kagamitan tulad ng Doppler radars. Sa pamamagitan ng kanilang website na noaa.dost.gov.ph, available na ang impormasyon na may lead time para makapaghanda ang ating mga kababayan sa nagbabadyang mga kalamidad. At ngayon, available na rin ang mobile application ng Project NOAA na inilunsad naman noong October 17. Meron ring Flood Patrol mobile application bilang parte ng flood monitoring at mapping service ng NOAA. Ang mga pagkilos na ito ay ang pagsabay sa gamit ng teknolohiya ng karamihan para sa disaster preparedness at mitigation ng mga Pinoy. Dahil ayon nga sa Pangulo, hindi na totoo na ang buhay ay weather-weather lang. Hindi totoong ang buhay ay weather-weather lang. Nasa kamay natin kung sisikat ang magandang araw ng kinabukasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, April N. Nerio. Nagmarka ng husto ang habagat na naglubog ng maraming parte ng bansa. Itinuturing na kakaiba ang dami ng tubig na ibinuhos ng patuloy na pagulan sa loob ng ilang araw at maraming oras noong Agosto. Nagbabalik si April Inerio.
lamang ng Area of Responsibility ng bansa ang bagyong Hener noong unang mga araw ng Agosto nang maranasan natin ang hagupit ng habagat. So linawin muna natin no, yung si Undoy is isang bagyo at itong habagat naman isang synoptic scale din na weather system pero hindi ito bagyo no. Kung mapapansin natin wala tayong bagyo dito pero napakalakas ng surge ng ating habagat at ito ngayon nakita natin na very rare na nangyayari sa atin na ang nag-trigger sa kanya o nag-enhance sa kanya is nasa labas na isang bagyo. Ito yung bagyong si Haikui na may international name nga na Haikui. At yun yung nakita natin na masyadong malayo pero napakalakas ng surge ng hangin habagat. Sa loob ng halos isang linggo ay nagdala ito ng tuloy-tuloy na mabibigat na pag-ulan sa northern at central Luzon pati maging sa western section ng southern Luzon. Nagdulot ito ng grabeng pagbaha sa mga probinsya ng Regions 1, 3, 4A at 4B kasama na ang National Capital Region. Ayon sa final report ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bumilang sa halos 1 milyong pamilya o mahigit 4 na milyong katao ang naapektuhan sa 17 provinces na Regions 1, 3, 4A, 4B, Region 6 at NCR. Umabot naman sa 130 ang casualties mula sa hagupit nito, kung saan ang Region 3 ang may pinakamataas na bilang ng mga nasawi kasunod ang NCR. 6 na dams din ang umabot sa critical levels para sa nararapat na pagpapakawala ng tubig bilang parte ng precautionary measures ng mga pangunahing dams sa Luzon. Umapaw rin ang Marikina at Tuliahan River na nagresulta sa grabe pagbaha sa ilang barangay sa Marikina City at iba pang parte ng Metro Manila. Kung ikukumpara ang hagupit ng habagat na ito sa halos kaparehong matinding pagbaha na idinulot ni Bagyong Ondoy sa Luzon at karatig lugar, ito ang masasabi ng Pag-asa. Itong si Undoy ay mas mataas pa rin o mas maraming ulan na ibinuhos nung time niya as compared dito sa habagat. Nasa 455 mm 24 hours ang kanyang naitala dito sa Science Garden. At samantala si habagat naman ay mas mababa. Itong si Undoy naman is compared to dun sa damage na naitala natin o naidulot niya is mas mataas pa rin yung numbers of property and life na natin dito naitala kay bagyong si Undoy as compared kay habagat. Sa pagkilos naman ng pamahalaan sa kalamidad na ito, mahigpit ang isinagawang pag-uugnayan ng NDRRMC kasama ng iba pang ahensya at pati mga media para sa agarang aksyon lalo na sa mga lubos na naapektuhan nito. Kaugnay nito, nagsagawa rin ang PTV ng 3-day special coverage na isang bansa nagkakaisa mula sa kasagsagan ng pag-uulan nito hanggang sa paghupa ng naturang kalamidad kung saan todo tutok ang PTV News Team sa mga search, rescue at retrieval operations ng aftermath ng hagupit ng habagat. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Hurricane Sandy ay isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa East Coast ng Estados Unidos. Bagamat maaga pa lamang ay naghahanda na ang mga nasa landas ng daraanan nito, hindi pa rin inasahan ang tindi ng kanyang hagupit sa nasabing lugar. Nagbabalik si April Enerio. Frankenstorm, Superstorm, Post-Tropical Cyclone Sandy. Ilan lamang ito sa mga pangalan sa pahayagan ng isa sa pinaka-destructive na bagyong bumayo sa East Coast ng Estados Unidos. Nagsimula ito bilang isang tropical depression noong October 21 sa may southwestern Caribbean Sea hanggang sa nalusaw ito sa may bandang western Pennsylvania noong October 31. Sa mahigit 1 linggong pananalasa ni Sandy, mahigit 100 ang nasawi dahil sa pagkalunod o nadaganan ng mga nabuwal na puno. Naitala rin ng pinakamataas na storm surge sa New York City na ng pinakamalalang pinsala sa New York subway sa 108 taon nitong pagkakatatag.
First time since 1888 ring nagsara ng 2 araw ang New York Stock Exchange dahil sa matinding pagbabaha sa Wall Street. Bagamat malaking kapinsalaan ang idinulot nito sa Estados Unidos, kung ikukumpara ito sa mga bagyo dito sa Pilipinas, ay wala itong sinabi sa pinakamalakas na bagyong naitala sa Vira Catanduanes noong 2006 na si Bagyong Remy. Sa usapin naman ng kilos ng pamahalaan kaugnay ng pananalasa ni Hurricane Sandy sa Estados Unidos, tiniyak ng Department of Foreign Affairs ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Amerika. Kabilang sa maiging pagbabantay ng DFA ang pagtatayo ng 24-hour help desk ng Embahada at Konsulado ng Pilipinas sa New York. Malaking tulong rin ang social media sa komunikasyon ng mga Pinoy community habang nananalasa si Sandy. Nandyan rin ang support ang handa ng Malacanang para sa PhilAm communities na naapektuhan ng kalamidad. Wala namang naiulat na nasaktan sa pananalasa na naturang bagyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Ennerio. Ano ang tinakbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na taon? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng PTV Year-End Report